Kung nakikinig sana si President Bongbong Marcos ngayon, Mm. I am appealing to you, Mr. President. Please, Grabe, oh. listen to these people. Mr. President, sana ibalik mo ang buhay nito mga tao na ito to normal. Not only to the QJC members, but also to you policemen. Grabe, pati ho kay Marcos Jr. Habang nakikiusap si Senator Bato, ayan ho ang ginagawa ng Galing pa ito presidente sa ibang natin. region na ilang araw na dito, walang Alam nyo mga kababayan, ngayong mga panahon na to, napakarami hong galit dyan kay Torre, no? Kasi nga naman, yung mga kasinungalingan na pinagsasabi niya sa media na kesyo walang Amerikano, hindi nakikialam yung mga Amerikano. Ayan ho, ngayong umaga pa lang, mga helicopter humaaligid dyan sa KOJC compound at sa kanila mga kano. Paano kung sasabihin niya ni Torre na walang kinalaman yung mga Amerikano dyan sa ginagawa nilang operasyon dyan sa KOJC compound? Bottom line dito, aminin mo man sa hindi, Torre, tama yung sinabi na yan itong si Senator Bato de la Rosa. Under pressure ka ng mga amo mo na madakip itong si Pastor Apollo Kibuloy kasi nga naman baka nangako sila sa bansang Amerika na isusurrender yang si Pastor Apollo Kibuloy dyan sa mga kano. Yun ho yun. Pero bago ho yan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe lang. Sobrang saya na ho natin dyan. No? Kung gusto nyo sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan, itong si Tambaluslos talaga nag-e-epal na naman ho ngayong mga panahon na to. No? Nagpa-practice na ho siya, no? Nagpa-practice na ho siya na maging presidente. Kasi kung makaasta ho siya ngayong mga panahon na to, akala mo siya ho si Marcos Jr. Ayan ho siguro ang pinanghahawakan nitong si Torre. Ito ano lang natin to ha. Kaya siguro malalakas ang loob ng ibang mga opisyal ng pamahalaan ngayon na abusuhin yung mga karapatan ng ating mga kababayan dahil ho yan sa inaasahan nila na walang mangyayari sa kanila sa mga susunod na panahon dahil ang papalit dito kay Marcos Jr. Yang si Tambaluslos. Pero kung yan ang obserbasyon at yan ang paniniwala ng mga tauhan nitong si Marcos Jr. ngayong mga panahon na to na wala silang haharaping mga patong-patong na kaso diyan sa ginagawa nila na yan, ng pang-aabuso diyan sa mga miyembro ng KOJC, nagkakamali ho sila. Sa tingin ho natin diyan sa mga pinaggagawa nila na yan sa mga miyembro ng KOJC, itong si Attorney Torion, hindi ho titigil yan, no? Hanggat hindi nabigyan ng hustisya lahat ng pang-aabusong ginawa nitong si Torre dito sa mga miyembro ng KOJC. At dapat ho talaga dito sa issue na to, wag ho tayong magpaloko, no? Kasi ang nangyayari ho, galit na galit tayo kay Torre. Habang yung pinuno, yung commander-in-chief na nag-utos sa kanya na gawin lahat ng kalokohan na yan, ito ho ang pinagagagawa diyan sa Malacanang. Yan ho dapat talaga ang kagalitan natin, yang mama na yan. Bottom line mga kababayan, hindi ho mangyayari lahat ng pang-aabuso ngayon na nakikita natin diyan sa mga KOJC member kung hindi dahil diyan sa mama na yan. Wag ho tayong magpa-distract, doon ho tayo. Yung root cause ng lahat ng kalokohan na nangyayari at kapalpakan at pang-aabuso ng nangyayari ngayon sa ating bansa. Wag ho tayong magpa-distract dito kay Torre, diyan sa KOJC issue. Kaya nangyayari ho ang lahat ng 'yan dahil ho nakapag-elect ho tayo ng weak leader. Nakapag-elect ho tayo ng ng adik sa kapangyarihan na leader, bangag sa kapangyarihan na leader. Yun ho yun. Yun ho talaga ang punot dulo kumbaga ng lahat ng nararanasan natin na 'to. Yung kasi napansin ho natin yung galit na nararamdaman ng ating mga kababayan dito kay Torre, hindi na ho natin ma-describe. Sobrang tindi na ho. Kahit saan ho tayo magpuntang platform, ang pinupulutan ho nila itong si Torre. Ang problema ho, hindi naman ho yan gagawin ni Torre. At sa tingin ho natin, hindi naman sa kinakampihan natin si Torre. Ayaw din ho niya yung ginagawa niya na yan. Maniwala kahit sa hindi, ayaw niya ho yung ginagawa niya na yan. Kaso, nandyan ho siya para sumunod sa order. Kaya nga sinasabi ni Senator Bato de la Rosa dito sa video na to, under pressure yang si Torre. Diba? Under pressure ho siya sa mga nangyayari na yan. Talagang siya ang pinupukpok nitong si Marbil. Habang itong si Marbil naman pinupukpok ni Abalos at itong si Abalos pinupukpok ho ni Marcos Jr. at nitong si Boying Remulla. Di na ho natin malaman kung paano pa ang pagkakasunod-sunod niyan. Kung tayo ho, kung tatanungin ho natin yang si Torre,
Sa tingin ho natin, hindi niya ho pipiliin yung trabaho na ibinigay sa kanya na yan. Kaso wala lang ho siyang magawa, baka meron hong hawak itong mga opisyal na 'to dito kay Torre na kasi napakarami namang Brigadier General, 'di ba? Napakarami naman ho sigurong, puwedeng trumabaho diyan sa trabaho na 'yan. Kaso wala ho sigurong hawak itong mga nasa taas ni Torre dito sa mga Brigadier General na 'to kaya hindi ho sila nautusan. Malamang sa malamang, meron ho talagang, pinanghahawakan 'yang si Marbil dito kay Torre. Pagka hindi niya sinunod yung mga pinag-uutos ng mga superior niya, eh, may kalalagyan siya. Wala din ho choice yung mama. Kaya sino dapat nating sisihin? Sino dapat nating kagalitan? Sino dapat nating puntahan para maglabas ng sama ng loob? Walang iba kundi yang si Bangag. Ito ho, yan ho dapat ang kagalitan natin. Yang pasayaw-sayaw na ho na yan ho dapat. Yang mag-asawa ho na yan, sila ho ang tunay na perwisyo sa sambayan ng Pilipino. Dito sa video na 'to mga kababayan, pag-usapan naman ho natin itong mga punto de vista nitong si Senator Bato de la Rosa sa nangyaring hearing kahapon. Kung ano nga ba yung mga motibasyon nitong si Torre kung bakit niya ginagawa lahat ng ito, no? Kung gaano ba katinding pressure ang kanyang natatanggap kasi yan, PNP yan. Alam ho niya pagka merong order na nanggaling sa taas, kailangan bumaba yan hanggang dun sa mga ano, sa pinakababa ng pulis para maipatupad kung ano man yung mga dapat na ipatupad na yan. Gaano ho yan dating Chief PNP kaya ramdam ho niya, alam niya ho kung ano yung mga pinagdadaanan na yan ni Torre. Ito mga kababayan, panoorin ho natin ang mga punto de vista nitong si Senator Bato de la Rosa. Third search of the K9 proved negative. Mm. Perhaps what he was showing you was the first video, but the third search proved negative. Fourth, the woman that he was showing crying in the video in front of the policeman is not a minor. What she was doing was trying to protect the grounds because they were trying to enter sacred grounds, and that is why she was crying out of emotion. I believe, Your Honor, that the PowerPoint submitted by General Torre is trial by publicity. Thank you, sir. Yun. Thank you. Can I answer, sir? Go ahead. Just on the last statement of the good attorney, that this presentation is trial by publicity. If you want a fair trial, please ask Apollo Kibuloy to surrender. Thank you, sir. Oh, nagmamakahawa na ho itong si Torre. Surrender nyo na si Pastor Kibuloy. Na hirap na ako kung mayayari dito pagka hindi ko siya nahuli. Ganun ho tatingin, no? Mr. Chair, Now, wala talaga. hindi mo na Hindi kailangan sumusuko. sagutin yun. Kaya nga, Hindi mo hindi na sa kailangan- sumusuko. Magkano ba? hindi mo na kailangan sagutin. Oh. Magkano ba? Magkano ba? Magkano bang bayad sa'yo para gawin mo lahat ng yan, Torre? Sa tingin natin, pagkatapos ng operation na yan, American citizen na yan si Torre. Di nga, di ba? Di ba? Magkakaroon ng ano yan, kulay asul na passport pagkatapos ng lahat ng kalokohan na yan, di ba? Malay mo kasama sa deal yan. Kunyari, alimbawa sinabi, pagka ginawa ko yan, puputukan ako, mayayari ako dito sa ano. Talagang hahabulin ako ng mga yan. So ano makukuha kong guarantee dito sa mga Amerikano na to? Malamang ito yung deal O sige, pag nahuli si Pastor Kibuloy, American citizen kayo lahat. Pagka-retiro mo, diretso kayo Amerika, tapos na. Di ba? Hindi ho natin alam kung ano yung mga deal dyan kasi hindi ho natin nakikita yung rason kung bakit ginagawa yan nitong tao na to na pahirapan yung 3,000 o 5,000 miyembro ng KOJC na nandyan sa compound na yan. No? Ang dating hostage yun nangyari. Hinostage yun ni Torre itong mga... Ang dating, di ko sinabi baka So, i-flip na naman to. It's already 8:16 in the evening. Hmm. I think before we suspend this hearing, I would like to get the commitment of the PNP. Yan. Ano ba talaga? Are you willing to sacrifice the future of the children ng mga estudyante? Hindi sila makapag-aral dahil sa continued presence niyo dyan sa area? Sir, we are not preventing them. Ha? Ibang klase ho talaga tong saltik ng mama na to. Hindi daw nila pinipigilan yung mga estudyante.
Kung ako estudyante diyan, napakaraming pulis, di ako papasok. Di ako papasok diyan. Ba't ako papasok? Baka mapalo pa ako, maaresto pa ako diyan. Eh wala na ho sa tamang katinuan 'tong mga pinagagawa ng pulis, tapos kung ikaw estudyante, papasok ka pa? We're not preventing them to continue with their Yeah, Daily you're not activities, sir. preventing them, but kung ako ang estudyante, hindi ako papasok dyan na ganyan kadaming pulis. Hindi ako papasok dyan. Ako teacher, hindi ako komportable na Walang kaklase dyan papasok kung ganyan dyan. kadaming pulis sa loob. I think more Correct. than me, sir, there's one person that we can ask to end all of this, sir. And I think we know Ano? who he is. Because Kaya nga, Yan na naman, Pastor Kibuloy na naman. Trabaho niyong hanapin siya, hindi yung trabaho niyong guluhin lahat ng issue dyan, lahat ng nandyan sa compound para lang palutangin siya. Ikaw, dinadaan mo sa shortcut eh. Kumbaga, your quest for the arrest of Pastor Kibuloy would mean sacrificing everything. Yung mga bata na nag-aaral, yung mga tao na nakatira dyan, grabe oh. ganun ba? So you will continue to stay. Ano? Sagot. Oh. Hindi ba pwedeng bigyan nyo muna ng relief yung mga tao dyan to back to their normal lives? Nakikiusap na itong Tapos si kung meron Senator naman Bato kayong positive info, go ahead. Go ahead. Correct. Go arrest Pastor Kibuloy kung nandiyan siya sa loob. Alam mo, Nick, the way I see it right now, Mm. however you defend your position, you are at the losing end. Nakikita ko. And I think, I am suggesting to you, kung talagang after 13 days of occupation of that compound, still, hindi nyo na-aresto si Pastor Kibuloy, I think, it's high time for you to make a tactical retreat. For the meantime, Mm. huwag mong gawin na rason na napasubo na kami dito, tuloy-tuluyan na namin ito, sir, dahil napasubo na kami. You're not saying that, but ako, pakiramdam ko, yan ang nangyari ngayon. Napasubo na kayo dyan kahit hindi nyo nakikita. Yan ho talaga nangyayari ngayon dyan sa KOJC compound. Pastor Kibuloy, tuluyuan na lang ninyo. Ayaw na ninyong umalis. Alam mo, kung babalik sa normal yung buhay ng mga taga QJC, pag umalis kayo dyan, pati yung mga pulis natin, babalik rin sa normal yung buhay nila. Correct. And we are not preventing you from striking back. Kung meron kayong mabigat na informasyon na nandyan talaga si Pastor, pasukin nyo, arestuhin nyo. Pero continuously staying there is detrimental to both of the parties, QJC at saka kayo, police. Detrimental to both sides yan. I am appealing to you in the name of humanity. Please be human enough to Grabe. consider all this. Grabe ho itong si Senator Bato de la Rosa. Nagmamakaawa na ho ha. Please. Ha? In the name of humanity. Ha? Magpakatao ka naman, Tore. Please. Kawawa na yung mga tao dyan. Ang laking perwisyo na ginawa nyo. Pero wala pa rin ho mga kababayan. Things. Please be human enough. Grabe. I cannot give you a direct order, although gustong-gusto ko talaga sabihan kayo na umalis na kayo dyan, but I cannot give you a direct order, otherwise it will be a legislative overreach. I'm not part of your chain of command. Hindi ko kayo pwedeng orderan dyan. But as part of our oversight function over you, we have all the reason in this world to give you our advice, our recommendation,
how to do things properly in the name of humanity. Magiging normal ang buhay nila. Magiging normal ang buhay ninyo kung babalik kayo. Then kung meron naman kayong informasyon, go ahead. Nobody's stopping you. Pero yung ganyan tuloy-tuloy na lang kayo, Mm. I am running out of reasons to explain to the people why are these policemen are still there after how many days continuously occupying because gusto nilang kalkalin lahat ng lugar. Ay hindi ko ini-invalidate yung mga rason ninyo. Galit na ho itong si Senator Bato, no? Kung pwede niya lang batukan tong si Marvel, si Raulo, anong pinagkagawa mo dyan? Na meron kayo nakikita, Ano mga walang kwenta yung utos mo na yan? meron kayong Di lang niya impormasyon. magawa eh. Okay, that's Mga part of tauhan your niya ho job. dati yan eh. Pero sa ngayon naman siguro, you cannot justify your existence there inside the compound for how many days na. I know you're pressured Mm. by your Correct. commanders Mm. to arrest Pastor Kibuloy. Mm. They will not give you 3,000 people from other police regional offices. They will not support you with that gargantuan number of troops just to arrest one wanted person kung walang imprimatur yan galing sa taas. Mm. Napipressure kayo. But because of that pressure, napapasubo na kayo, Mm. nahiya na kayo umatras. I am giving you the advice. As early as now, you can make your tactical retreat, however you term that, strategic retreat, you can do that. Pero kung sabihin mo sa akin, General Torre, that you will still continue to stay there, I don't know how to explain your continuous stay in that area Ramdam ko ho eh. Ramdam ko yung... armed with the warrant of arrest. After 13 days, hindi pa niyo nahuli yung hinahanap ninyo. I am running out of reasons. I am running out of justifications. I want to help you. I want to help you justify your actions. Dahil mga tao ko kayo dati. I'm trying to help you. I am trying to justify your actions, but I am running out of justifications. Ngayon sabihin mo, tuloy-tuloy niyo pa. Well, I don't know how to deal with this situation. Kung nakikinig sana si President Bongbong Marcos ngayon, Mm. I am appealing to you, Mr. President. Please, Mm. Grabe oh. listen to these people. Mr. President, sana ibalik mo ang buhay nito mga tao na ito to normal. Not only to the QJC members, but also to your policemen. Grabe, pati ho kay Marcos Jr. Habang nakikiusap si Senator Bato, ayan ho ang ginagawa ng Galing pa ito presidente sa ibang natin. region na ilang Mm. araw na dito. Walang matinong higaan, walang matinong kain, Salbahe walang talaga matinong tong presidente na tulog, to. walang matinong ligo. I am appealing to you, Mr. President. Mm. Please act on this. Huwag ninyo isara yung utak ninyo para mahuli lang si Pastor Kibuloy. You are willing to sacrifice everything. Grabe. Ano na ho, indirektang ano na ho kay Marcos Jr. yun. Di ko lang alam kung nakarating sa sa Malacanang yung panawagan na yan, Senator Bato. Sino bang mas matimbang? Yung 300 million contempt case niya sa Amerika? Yung mga naka-freeze na asset sa Amerika? O ang mga miyembro ng KOJC? Siyempre, pera. Makamukhang pera yung mga tao na yan eh. Yung mga Marcos na yan, mga kababayan, ibibenta nila sa bayan ng Pilipino para lang sa pera. Oh, ganyan ho yan. Kaya, anak ng toka. Kayo ho, kung maghahalal pa ho kayo ng panibagong Marcos dito sa ano na to, talagang wala na ho. Wala na pag-asa sa Pilipinas. Tayo ho, pagka ganito nakikita natin, yung tipong mga Pilipino, linulunok na lang itong mga ganitong klaseng kalokohan na ginagawa ng mga pulis. Pumapasok sa utak natin, wala na talaga eh. Wala ho talaga. Ano yung escape route natin dito sa mga ganitong klaseng leader? Pagkatapos nila, mag-aalal tayo ng maayos? O pagkatapos ng maayos, nabola na naman tayo nitong mga siraulong to,
babalik natin sila. Ayun, balik na naman tayo sa ganitong normal. Hindi, wala. Ano lang ho tayo, ikot-ikot lang tayo. Kung paikot-ikot lang ho tayo, walang mangyayari sa bansang Pilipinas. Sa totoo lang. Yun lang naman obserbasyon natin. Naupo si Tatay Diggs. Oh, nabudol. Sino ba choice natin? Nabudol. Sabagay, kahit sino doon, no, at least wala silang contempt case sa 300 million contempt case sa Amerika. Wala silang ill-gotten wealth. Yun ang pagkakamali natin. Kahit sino man doon sa mga ano na yon, sa mga politiko na yon, maliban kay kay Leni Robredo, viable ho sana. Oh. Viable ho sana. Maliban kay kay Amy, posible na maging okay ang lahat, no. Hindi ganito ka-worse ang nangyari. Pwede hindi ganun kagaling kagaya kay Tatay Digong, pero hindi ganito ka-worse ang nangyari. So, Luis, mga kababayan, dito na muna tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Ano na ho tayo, kumbaga talagang sa lahat ng nangyayari na to, napapaisip po tayo kung ano yung mga susunod na gagawin itong bagay na to. Mag-ingat po kayo lahat, mahal natin Pilipinas. Kung di po napanood itong video na tayo, click nyo lang. Maraming salamat. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video.